Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Iron Girl: Ultimate Weapon. Nagkaroon ng apocalyptic war at ang mundo ay nagwakas. Ngunit may mga bagay na nanatili at hindi nagbago katulad ng taong nagngangalang si Kiro na nagmamakaawa sa isang bahay aliwan. Ang negosasyong ito ay naputol ng mga gang ni Lord's Party. Sinimulan nilang wasakin ang lugar gamit ang kanilang mga baril at samurai sword. Ang isa sa kanila ay nagdala ng isang espesyal na babae para sa kanilang leader na kanya namang nagustuhan. Ngunit ang kasiyahang ito ay hindi nagtagal. Sila ay nagulat nang ang babae ay nag-activate ng isang high-tech na armored suit. Agad na napagtanto ng mga ito na ang babae pala ay ang maalamat na si Iron Girl, na isang bounty hunter. Ilang minuto lamang ang lumipas ay kanyang nadaig ang mga ito. Lubos na namangha si Kiro sa kanyang kakayahan at idineklara ang kanyang sarili bilang isang tagahanga, ngunit sinabihan siya na layuan ito. Sa District 8, mas marami tayong malalaman tungkol kay Iron Girl sa ahensya ng bounty hunter. Chris ang tawag ng mga tao sa kanya. Hindi niya alam ang tunay niyang pangalan dahil nawala ang lahat ng kanyang alaala ng nakaraan. Kaya ngayon, nag-iipon siya ng pera hanggang sa magkaroon siya ng sapat na pambili para sa memory retrieval machine. Makikita natin sa kanyang tabi ang kanyang kaibigan na si Kento. Sinabi sa kanya na sa halip ngayon, dapat na lang niyang pagtuunan ang hinaharap. Ang kanilang district ay may isang lihim na colony na maaaring magbigay ng isang mapayapang buhay. Hindi ito binigyang pansin ni Chris at hiniling niya sa ahente ang kanyang susunod na trabaho. Sa daan pa uwi, kinumusta ni Kento ang kanilang matalik na kaibigan na si Miria. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa iba pang mga bounty hunters sa colony. Lahat sila ay nagrereklamo tungkol sa kung gaano kaliit ang kanilang kinikita sa kabila ng nakataya ang kanilang buhay. Pagkatapos magbayad para sa pagkain, wala nang natira para sa kasiyahan. Mahigit isang taon na ang nakalipas mula sa huli nilang pagbisita sa isang bahay aliwan. Tulad ni Kiro, nagsisimula na silang mainip. Samantala, mayroon ding ilang hindi nasisiyahan sa headquarters ni Lord's Party. Nabalitaan nila ang tungkol sa insidenteng kasangkot si Iron Girl. At dahil walang nakabalik upang tanggapin ang kanilang kaparusahan sa kapalpakan, ang naghatid ng balita na lang ang kanilang pinarusahan. Ang top 2 sa gang na sina Jokal at Poison ay nagsimulang magbahagi ng kanilang nalalaman tungkol sa salot na Iron Girl at nagplano kung ano ang gagawin tungkol dito. Balik sa colony, napadpad dito si Kiro at ngayon ay sinusubukan niyang dayain ang mga taong ito na kinakapos na nga sa pera. Mayroon siyang malaking sisidlan na puno ng tubig at isang ahas. Sinabi niya na iyon ay isang malakas na gayuma ng pag-ibig na nakakabaliw sa mga kababaihan. Ang mga lalaki ay nahihikayat at ang isang babae na nagngangalang Nana ay aktong pumasok sa sandaling yun. Agad nilang ibinigay ang kanilang pera kay Kiro. Makalipas ang ilang minuto, pumasok din sina Chris at Miria. Nagkaroon ng ideya ang isa sa mga lalaki. Hinahamon niya si Chris para sa isang drinking contest. Nag-aalala si Miria nang marinig yun at sinabihan siyang wag itong gawin. Ngunit sumagot si Chris na tumahimik at pumunta sa kanyang kwarto. Nakatutok sa premyong pera, ang Iron Girl ay tumapat sa kanyang kalunos-lunos na katunggali. Pagkalipas ng ilang oras, pareho silang nalasing habang patuloy na nagbuhos ng inumin si Kiro. Sa puntong ito ay halata na gawa-gawa lamang ni Kiro ang tungkol sa gayuma, ngunit ang lalaki ay wala sa tamang kondisyon para matauhan. Si Chris ay wala rin sa kanyang sarili at si Kiro ay nagsimulang mag-alala sa kung saan ito mapupunta. Sinampal niya ito at sinabi sa kanya na hindi pa siya natatalo sa isang drinking contest. Ngunit sa ating makikita ay may first time para sa lahat. Binalak ng lalaki na pagsamantalahan si Chris, ngunit bigla itong nagising at nasipa ang itlog ng lalaki. Sa gabi, kausap ni Miria si Chris sa labas ng colony dorm. Tinanong niya ito kung paano nawala ang kanyang memorya. Dito pinakita na si Miria ang nakakita kay Chris na walang malay sa isang beach. Kung ano man ang nangyari bago yon ay walang paraan para malaman niya. Pero meron talagang nakapagtataka sa lahat ng ito na itinatago ni Kento kay Chris. Pinakita sa kanya ni Kento ang isang larawan galing sa nakaraan 5 taon ang nakalipas. Kinuha ito noong araw na nasira ang Defense Corps at pinilit ni Chris na iligtas ang kaibigan nilang si Koto.
Hindi niya matandaan ang mga pangyayari ngunit napagtanto niyang hindi talaga sinasabi ni Kento ang buong kwento. Kaya naman patuloy ang kanyang pagtatanong. At sa wakas, sinabi ni Kento na hindi niya lang kaibigan si Koto kundi sila ay magkasintahan. Siya ay ganap na nabigla sa pahayag na ito tapos ay pumasok sa loob. Sa sandaling siya ay umalis, sinimulan ni Miria na akusahan si Kento na may lihim siyang pag-ibig para kay Chris. At siya ay masaya na nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang dating kasintahan. Sinabing tinutulungan niya lamang ito pero ang totoo ay ayaw na niyang bumalik sa kanya ang mga alaalang yon. Hindi na niya sinabi ang tungkol dito at baka ano pa ang sabihin ng kanyang kaibigan. Sa sumunod na araw, sinabi ni Kento kay Chris na sasalakayin niya ang pinuno ng isang gang sa District 13. Sinabi ni Chris na ipagdadasal niya ito at umaasa siyang maging maayos ang kanyang misyon. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa katunayan, ang misyon ay isang bitag para kay Kento. Pagdating niya doon, ang lalaking target niya ay patay na. Nandoon ang kanang kamay ni Lord Sparty na naghihintay kay Kento. May mensahe si Lord Sparty para sa Iron Girl, may patong na pabuya sa kanyang ulo sa kung sino man ang makakapatay sa kanya. Sinubukan ng kanang kamay ni Lord Sparty na patayin si Kento ngunit nagawa niya itong disarmahan gamit ang isang mini taser hanggang sa napatay niya ito. At dahil dito ay nakakuha pa si Kento ng mas higit pang halaga ng pera para sa misyong ito. Nang marinig ni Chris ang tungkol dito, sabik siya na kunin ang isang high-profile na target. Binigyan siya ng ahente ng wanted sign para kay Poison, isa sa mga nangungunang babaeng tauhan ni Sparty. Pag nagawa niya ito, kikita na siya ng sapat para sa device na kailangan niya para maibalik ang kanyang memorya. Hiniling niya sa ahente na wag itong ibenta sa iba hanggang sa siya ay makabalik na dala ang pera. Sinabi niya na walang dapat ipag-alala dahil siya lang ang taong interesado sa basurang yun. Nag-aalala si Kento kay Chris at ipinaalala sa kanya na siya ang target ngayon. Gaya ng nakasanayan, sinasabihan siya nito na tumahimik na lang. Sa laboratorio ng colony, pumasok si Chris upang pag-usapan ang tungkol sa mga naunang tanong niya. Hindi niya gaanong naiintindihan ang tungkol sa kanyang armored suit dahil wala siyang matandaan kung saan nakuha ito. Ang masasabi lang niya ay palagi na itong suot at likas niyang nalalaman kung paano ito gamitin. Ang scientist ay nababahala pa rin dito at inamin na hindi siya gaanong nakakalap ng impormasyon tungkol dito. Sinabi niya na pindutin ang kristal sa likod ng kanyang kamay at isang espada ang lumitaw mula sa isang sinag ng liwanag. Namangha ang scientist nang makita yon at nakadama ng tagumpay sa nadiskubre. Ngunit nais ni Chris na malaman ang higit pa tungkol sa collar na hindi natatanggal pero wala siyang ideya kung ano yun o kung saan ito nanggaling. Sa gabi, sinasabi ni Kento kay Chris ang tungkol kay Poison na itinuturing ni Lord Sparty bilang kanyang kanang kamay. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isang superior fighter. Nag-alok ng tulong si Kento para silang dalawa ang sasalakay sa kanya. Ngunit mas interesado si Chris na tanungin ang tungkol sa nakaraan kung sino siya noon. Sumagot si Kento na siya ay isang mabuting kaibigan ngunit alam ni Chris na may mas higit pa. Sa bandang huli, napaamin ang binata tungkol sa kanyang lihim na pagkagusto sa kanya. Sa halip ay pinagtripa ni Chris si Kento para hindi ito sasama sa kanyang misyon. Gusto niyang solohin si Poison. May isang misteryosong lalaki na nakatayo sa bubong na may takip ang mukha. Pinagmamasdan niya si Chris habang paalis ngunit hindi siya napansin. Sa District 9, may palabas na nagaganap at si Poison ang isa sa mga babae na sumasayaw sa entablado. Naroon din si Kiro at binigyan siya ng isang pribadong sayaw. Habang sinasayawan ni Poison si Kiro, biglang sinakal niya ito at tinawag niya ang kung sino man ang naroon. Biglang pumasok si Chris tapos ay itinulak niya si Kiro sa gilid at sinimulan ng dalawang babae ang kanilang mahigpit na laban. Mahusay ang ipinakitang laban ni Poison, at sinabi kay Chris na hindi pala siya ganun ka-espesyal. Dito naalala ni Chris ang kanyang bagong abilidad. Binunot niya ang high-tech na espada at nagawa niyang tamaan ang kanang mata ni Poison. Sa pagkakataong ito ay nagmamadaling dumating si Kiro at sinabing may alerto. Sa katunayan, mayroong mga taong gumagambala sa colony ngayon. Si Jackal at ang misteryosong lalaki sa bubong kanina ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa Iron Girl suit mula sa scientist. Sinabi niya kaagad sa kanila ang lahat. Habang patuloy silang nagtatanong ay sumusumpa ang scientist na wala na siyang alam.
Balak pa rin siyang isama ni Jokal ngunit iba ang desisyon ng misteryosong lalaki. Nang dumating sina Chris at Kiro, nakita nila na ang colony ay napinsala. Mayroong ilang mga nasawi at lahat ng nakaligtas ay lubhang nasugatan. Maliwanag na ngayon na ang pagsalakay kay Poison ay isang pain lamang para ilayo si Iron Girl mula sa colony ng ilang oras. Dahil sa pangyayaring ito, na-trauma si Miria at ito ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga alaala. Ang kanyang family picture ay napunit at hindi niya nakikilala ang sino man sa kanyang paligid kahit pa si Chris. Pagkatapos, ang taong kasama ni na Chris at Kiro sa drinking contest ay dumating upang makipag-usap kay Chris. Isinama siya sa silid kung saan naroon ang iba pang mga bounty hunters. Lahat sila ay nagsimulang maliitin siya at sinabi na ang lahat ng pagdurusang ito ay kanyang kasalanan kasama na ang nangyari kay Miria. Inilagay niya sa panganib ang lahat dahil sa makasarili niyang kagustuhan. Ang lokasyon ng colony ay hindi kailanman isiniwalat noon pa man. Ipinagtanggol naman siya ng kanyang tapat na tagahanga na si Kiro. Sinabi niya na baka sila ang mga naging pabaya dahil palagi naman silang naghahanap ng aliwan. Pinigilan ni Chris ang lalaki sa pagsuntok kay Kiro at sinabing siya na lamang ang saktan nila. Binugbog nila si Chris hanggang sa nagpakita si Kento upang pigilan sila. Ngunit sinabi nila sa kanya na wala nang may gusto kay Chris sa colony. Ang isa sa kanila ay naghagis sa kanya ng pera at kahit na siya ay labis na nasaktan, pinagsikapan pa rin niyang pulutin ito. Dahil doon ay mas lalo pa nilang hinamak at sinabihan siyang umalis. Hindi na siya kailanman tatanggapin pa sa colony. Dumagdag pa rito ang hindi pagpapalampas ng mga Sparty sa maliit na hideout ng ahensya ng bounty hunter. Wala na ang device, winasak ang lugar, at galit din sa kanya ang ahente. Sinabi niya na siya ay dapat na maging kanilang tagapagligtas ngunit ang lahat ng ginawa niya ay upang pukawin ang galit ng mga taong tulad ni Sparty. Sinasabihan siya na wag nang bumalik sa ahensya. Kung gusto niyang kunin ang device na yon, kailangan niyang puntahan si Sparty. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay iniwan niya sa mesa ang lahat ng pera bago umalis. Hinihintay siya ni Kiro sa labas ng ahensya. Alam niya kung saan siya papunta at sasama ito sa gusto niya o hindi. Sa kanilang paglalakbay papunta kay Sparty, nakasalubong nila ang isang misteryosang babae. Mukhang kilala niya si Chris at may nalalaman tungkol sa kanya. Sinabi ng babae na pareho silang nakikibahagi sa kapalaran na hindi kailanman kabilang saan man. Habang paalis ay sinabi niyang magkikita silang muli at sana ay hindi bilang magkaaway. Samantala, mayroong checkpoint bago makapasok sa kalipunan ng mga kriminal na pinamamahalaan ni Lord Sparty. Si Jokal ang nakabantay ngayon. Walang naging problema si Kiro. Nakapasok siya gamit ang peking ID at kasama niya ang nagpanggap na si Chris. Dumating ang isang babae at dito napagtanto na si Nana pala ay kasintahan ni Jokal at isang double agent. Habang nagrereklamo si Jokal tungkol sa hindi siya na-promote sa halip na bantayan ng maayos ang lugar, nakita ni Nana na may mga nanghihimasok sa security camera. Agad niyang nakilala ang Iron Girl at sinabihan si Jokal na sundan sila. Kung magawa niyang patayin si Iron Girl, tiyak na mapapabilis ang kanyang promosyon. Sa ngayon, nasa loob na ng gusali sina Kiro at Chris. Hindi nagtagal ay napapaligiran na sila ng mga tauhan ni Sparty at laking gulat ni Chris nang makita si Nana. Sinipa niya si Kiro palabas sa fight zone at pinabagsak niya ang lahat maliban kay Nana na agad na tumakas. Hindi nagtagal ay sumulpot si Poison. Muli silang nagkaroon ng matinding laban ngunit sa huli ay dinaig niya rin ito. Ilang sandali pa ay narinig nila ang isang boses mula sa itaas nila, ito ay ang galit na si Sparty. Sinasabing hinihintay niya ang pagdating ng sikat na Iron Girl. Alam niyang darating siya para sa memory restoring device. Inulit ni Kiro na isa itong bitag. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin si Chris. Parang hindi pa niya namamalayan sa ngayon, hindi niya alam na ang kanyang kasanayan ay masusubukan laban sa misteryosong lalaki. Siya ang kauna-unahang tao na nakakasabay sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Dumating si Kento para tulungan siya pero pinigilan siya ni Nana bago makarating sa kanila. Dalawang matinding revelasyon ang malalaman tungkol sa misteryosong tao. Una, siya ay hindi talaga isang tao. Mayroon siyang mukhang pantao ngunit ang kanyang katawan ay robot. At ang mukha ng tao na yon ay hindi na bago. Ito ay si Koto, ang kanyang dating kasintahan. Habang sinasakal siya ng robot, bigla niyang naalala kung paano namatay si Koto.
Sa labis niyang galit dahil sa mga pangyayaring ito, tinusok niya ang isang button sa gitna ng robot gamit ang espada. Tila pinahinto nito ang pagiging robot ni Koto at sa wakas ay nakilala siya. Sinabi niya kay Chris na pumunta siya sa kanluran dahil ang sikreto ng kanyang nakaraan ay nasa Mount Fuji. Ito ang mga huling salitang binitawan ni Koto. Nang sasalakayin si Chris ni Lord's Party ay binaril siya ni Kento. Samantala, sinabi ni Kiro na hindi na kailangang mag-alala si Chris tungkol sa kanyang nakaraan dahil hawak na niya ang memory retrieval device. Tinukoy din niya kung gaano siya katapang at halos nag-iisang iniligtas ang araw na yon. Ngunit ngayon ay may utang si Chris na dapat bayaran at si Miria ang gumamit ng device. Bumalik na ang lahat ng alaala niya at agad na nakilala si Kento. Ibinigay sa kanya ang kanyang family photo na muling binuo ni Chris. Samantala, naglakbay si Chris patungo sa lugar na sinabi sa kanya ni Koto upang alamin ang kanyang tunay na pinagmulan. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas at kita-kita ulit tayo sa susunod na upload. Mag-like at mag-subscribe upang makapag-upload pa kami ng higit pang mga video. Kung okay lang ay paki-share nyo na rin. Salamat sa patuloy na panonood sa aming mga uploads.